Hello mga ka-trade, another session, another day. Welcome po sa ating Forex Weekly Outlook. Tara, analyze na natin yung market kung ano ba yung magiging takbo ng market starting tomorrow. Kaya kung ready ka na, let's go! So ito guys, titingnan muna natin yung economic calendar, kung ano ba yung mga high impact news this coming week. So dito sa Monday, meron tayong nakita dito sa may New Zealand. Ito, sa Asian session, around 5:45 AM. Okay, tulog na tayo nun. Monday. And then itong mga may mga red guys, yan lang naman yung titignan mo dyan na may high impact news. Tuesday, so mga 9:15 PM. Ito, ADP Employment Change Weekly. And then by Wednesday, dito around sa Asian session, merong CPI dito sa AUD, 8:30 AM. So ito guys, so sunod-sunod yan. So kung nagtitrade ka during Asian session, doble ingat lang po. And then Wednesday, pagdating ng ano ba to? 6 PM, may CPI sa Euro sa London session. Okay, and then New York session wala. Thursday, wala din masyado. Ito, 9:30 PM. Okay? And then, Friday. Dito sa may 3:30 PM during London session. Dito, ito guys, itong Swiss franc. So, lahat ng pairs against Swiss franc, medyo mataas po yung volatility. Kakabulol yun, Ito, dami, 5 PM during London session. Ito. So guys, nakikita nyo sa gilid, oras yan dito sa Pilipinas. Puro red, Okay, sa New York session. New York session, meron din. Ito, PPI. Anyways, ito yung high impact news natin sa this coming week. Check lang natin tong economic calendar. So, punta muna tayo dito sa may DXY. Ayan. So, delete muna natin. Ito guys, So, itong DXY, ito yung US dollar index. Dito muna ako nag-check kung ano ba yung momentum ng US dollar bago ko i-trade yung ibang currency pair. So katulad nito, doon sa one-on-one mentorship program natin, yung A+ setup, katulad nito, A+ setup to. Itong nilagay natin ng long position. So ngayon, kung nakita ko to, so syempre doon sa against US dollar is nag-take tayo ng mga short or sell position. Okay, so delete muna natin to. So sa daily time frame, ang momentum natin is kahit paano bullish guys. Pero kung titingnan natin tong area na to, ito, yan. Bearish yung market, ito yung supply. And then unti-unti siya nagre-retrace back papunta doon sa may supply zone. Ito. Actually dito nagsimula. So ito yung magiging area of interest natin or point of interest na dito maghanap tayo ng confirmation para sa sell position. So sa ngayon, possible na si US dollar is pataas siya. So yung mga currency pairs na against US dollar, possible din na, kumbaga, may high probability na mag-sell siya. Okay? So ito yung analysis natin ngayon sa may US dollar index. So, currently, yung presyo dito. Ayan. So, possible na umakyat siya dito. And then, dito sa area of interest, dito siya mag-bearish. Okay? So, yan lang yung analysis ko dito sa US dollar index. Pero, syempre, apply pa rin natin yung proper risk management kasi, syempre, hindi natin control yung market. Okay? So, punta tayo dito sa may gold. So, yan. Delete din natin ang ating mga drawing. So, in-expect ko last week guys, lalo na nung Friday na magbe-bearish si gold. Pero, hindi siya nagbigay ng entry confirmation na nag-take off na siya ito, lumipad. Zoom natin. Ganda nito kung nasabayan mo to last week. Ito yung demand. So, syempre, di ba, supply and demand, magre-retrace back siya kung saan siya nagsimula. And then, unti-unti siya ngayon umaakyat dito. Okay? So, possible by next week,
Ito kasi medyo mahirap kontrolin talaga to sa market, tong gold na to. Pagdating dyan sa gold reserves na yan. Okay, so ito, sa ngayon dito sa daily time frame, bullish na yung market. Halos ma-take out niya na tong swing high na to. Itong area na to. Ayan. So, starting tomorrow, maghahanap ako ng entry confirmation na magkaroon na siya ng retracement. Pag nag-retrace back siya dito sa area na to, dito lang. Ayan. Pag may nakita akong entry confirmation dyan, magte-take ako ng long position. Target profit natin ito, number 1. And then itong isa, number 2. Okay? So, ito yung analysis natin sa gold na possible next week. Starting tomorrow is bullish talaga yung market. So, mag-abang ako dito ng entry confirmation. Dito sa area na to. Dito sa baba na to. Dito sa may discount zone. Okay? Pag bumalik siya dyan at nagbigay siya ng entry confirmation na long position, magti-take tayo ng entry niya. So far, wala siyang maganda pang setup na nakikita ko. So far, yung analysis ko dito sa may gold. Punta naman tayo dito sa may BTC. So si BTC guys, ayan no. Actually, in-expect ko rin last week na bababa siya dito sa area na to. Wala akong dalang mouse. Nandito ako ngayon sa Cagayan de Oro. Nag-conduct kami ng training. Wala tayong mouse. Okay. Delete muna natin. So, sa daily time frame, sa ngayon, yung presyo, ito guys, oh, nagkaroon siya ng ranging or sideways na movement. Ito. Ayan. Okay, so kumbaga sa support and resistance, yung nasa taas, resistance, ito yung support. Okay? So, may pattern din siya. So, in-expect ko last week na mag-sell siya. And then, yung take profit ko itong area na to. Pero, umakyat siya. And then, hindi pa siya nagbibigay ng additional confirmation. Pero, I think live ata to. Yes, live pa rin to. Kasi weekend, even Saturday and Sunday, open po yung cryptocurrency. Sa ngayon, wala akong nakikita magandang setup dito sa may BTC. Delete muna natin. Ayan. Ito possible na nakita kong setup dito sa may BTC. Ayan. And then, hopefully, tomorrow magbigay siya ng additional confirmation. Nandito siya ngayon sa may premium zone. So, ito. Actually, kung bukas, umakyat pa siya, possible na mag-take ako ng sell position dito. Kasi pasok siya kahit paano sa setup ko eh. Pero tingnan natin bukas kung magbibigay pa siya ng additional confirmation. CBTC, di ba do sa previous natin na Forex Weekly Outlook, nandito na kasi siya sa may demand zone or demand area. Ayan no, na posibleng mag-take off na siya ulit. Umakyat na ulit siya. So ako, nag-aabang lang ako ng additional confirmation dito sa demand zone ni BTC kung magbibigay siya ng long position. Sa ngayon, wala pang binibigay na confirmation. Nagre-range pa rin siya or nag-move siya ng sideways. So syempre, pag sideways, iniiwasan natin yan kasi hindi natin sure kung ano yung takbo ng mark. 4 hour and 1 hour, meron akong nakitang setup. And kanina, kahapon, di ko kasi nakita to eh. Busy na kami sa training. Ito, possible na pumabor siya sa setup na to. So, tignan natin bukas. So, dahil late na tayo, pero pwede pa rin naman i-take tong entry na to. Pero, hayaan na lang natin. Hanap na lang ulit tayo ng another entry confirmation. Okay, so ito yung analysis ko dito sa may BTC na possible na bumaba siya at i-take out niya tong previous na swing low na to. And then, nag-aabang lang ako ng additional confirmation, long confirmation, na mag-take off siya doon sa demand area sa monthly time frame natin. Okay, punta tayo sa may Euro-USD. Delete natin. So, Euro-USD guys, kung titignan natin ulit yung monthly time frame, nandito ngayon si Euro sa may, ito, nandito na siya ngayon sa may, wow, box na lang gamitin natin. Ayan o, nandito na siya ngayon sa supply zone. So, mag-abang tayo dito ng entry confirmation para sa sell position. Ngayon guys, kapag may respect ng market, itong area na to, malaki po yung chance or possibility na
mag-sell na talaga this coming week, months, lahat ng currency pairs against US dollar. So ito yung analysis ko. So sa lower time frame, weekly, daily, mag-abang tayo dito ng sell confirmation. Pero if ever na i-take out niya tong previous na swing high o itong equal highs na to, so possible na paakyat talaga yung mga currency pairs against US dollar, and then si US posibleng bumulusok siya pababa. So sa ngayon, nandito na ngayon si Euro USD sa may supply zone. So baba tayo ng daily. So sa daily, mayroon tayong kahit papanong setup dito. Ito. Ayan, setup. Okay. Ayan. So dito tayo mag-abang ngayon ng entry confirmation dito sa area na to. So mag-abang tayo dito ng change of character or market structure shift na confirmation. Kapag nagbigay siya dito sa area na to ng confirmation, halimbawa ganyan, magte-take tayo ng long position. Okay? So sa daily, nandito na ngayon yung presyo o yung Euro USD na currency pair, dito na siya ngayon sa may discount zone. Pero kung titingnan lang natin itong area na to guys, itong area lang na to. Ayan. So ignore muna natin yung displacement na yon. Si Euro USD bearish, bearish yung market ito. So sa daily, ayan, bearish, and then sa 4 hour, tingnan natin yung kung mayroon setup dito na pwede natin sabayan pababa. So sa daily time frame guys, bearish yung bias natin dito sa may Euro USD. So sa ngayon, wala pa tayong nakikitang magandang setup. So kailangan natin mag-abang ng entry confirmation bago tayo mag-take ng entry setup. So nakikita ko na possible the coming weeks or next week or this week is pag nagbigay siya ng confirmation, magti-take tayo dito ng long position. Okay, so kung may setup ka guys, lalo na yung supply and demand or smart money concepts, abang tayo dito ng confirmation. Yung market structure shift at saka yung change of character. So, sa ngayon, wala pa akong nakikitang setup, pero based dito sa analysis natin, possible na si Euro USD mag-take off around here, dito sa may optimal trade entry natin na area. Kapag nagbigay siya ng confirmation dyan, mag-take tayo ng long position. So yan yung analysis natin dito sa Euro USD. Punta naman tayo dito sa may JBP USD. So ganun din. Ayun, nakita nyo na yung drawing ko guys. So sundan nyo lang yan. I mean, kuwala kayo ng idea dyan. Okay, so sa ngayon, ito. Kung gagamitan natin ng Fibonacci tool, so itong area na to, ito daily time frame to, nagkaroon ng displacement, ito nagkaroon ng push dito sa demand area na to. So dito nagsimula na tumaas yung presyo. Ngayon guys, tingnan mo, bumalik siya dito, nag-retrace back, at possible na mag-take off ulit si JBP USD. So dito guys, mag-abang din tayo ng entry confirmation dyan. Starting tomorrow. Okay? So for our time frame, walang magandang setup. So sa 1 hour, abang-abang tayo ng additional confirmation. Okay? So sa ngayon guys, yan yung analysis ko dito sa JBP USD. Yun yung kagandahan guys sa A+ strategy na tinuturo ko sa one-on-one mentorship program. Hindi mo kailangang mag-trade araw-araw, minuto or habulin yung bawat galaw ng market. Kailangan mo lang ng napakagandang setup and then napakagandang confirmation, saka ka lang mag-trade. Okay, so dito meron tayong setup. Ito setup. So ngayon, nag-retrace back na siya ngayon. So dito sa area na to, mag-aabang tayo ng long position, entry confirmation. So starting tomorrow, kung magbigay siya dyan ng confirmation, saka tayo mag-take ng long position. So ito yung analysis ko guys dito sa JBP USD na possible na this coming week, posibleng umakyat na ulit siya. Right? And then, pero syempre titingnan pa rin natin guys sa monthly time frame kasi si JBP USD currently nandito siya sa may supply zone. Okay? So it's either or malaki yung posibilidad na umakyat siya doon sa target profit natin doon sa lower time frame, at possible din na magbigay siya ng change of character confirmation para doon sa sell position. Pero sa ngayon, kung titignan natin dito sa area na to,
ang bias natin is long position. So ito, possible na umakyat siya dyan. Okay? So punta tayo ngayon dito sa may AUD-USD. So medyo nagmamadali lang ako guys kasi kailangan nang bumalik ng airport at doon ako mag-i-edit ng itong video na to, itong Forex Weekly Outlook natin na video. Then, hopefully, mamaya ma-upload ko na before 7 p.m. or 6 p.m. So, ito guys, kung titingnan nyo, yan lang naman yan, yung smart money concepts natin. Ito, tingnan mo, kulay yellow, fair value gap yan. So, bumalik yung presyo dyan. Dito sa may fair value gap, bumalik siya. And then, nagkaroon dito ng kahit papaano range. Ito, nagkaroon ng sideways. Okay, so yung bias natin dito sa daily time frame, sa AUD-USD is bullish. And then, pinaka target area natin or target profit or take profit natin, itong buy side liquidity na to. Yan. Yung swing high na yan. And then, ito, hindi niya pa rin naman natitake to. Isa rin yan sa target profit natin yung area na yan. So, punta tayo sa 4-hour time frame. So, dito guys, sa 4-hour time frame, ito, may isang magandang confirmation. Nakikita nyo to. Yan. Yung fair value gap na yan sa 4-hour time frame. Possible na balikan niya to, itong area na to. At dyan tayo mag-aabang starting tomorrow ng long position na entry confirmation. At ito yung take profit number 1 natin. And then, take profit number 2. Itong area na to. Okay? So, sa ngayon, ito yung nakikita kong setup sa may AUD. Meron tayong magandang setup dito. Ang antayin na lang natin is entry confirmation. So, next week or bukas, kapag nagbigay siya dito ng entry confirmation, dito sa may fair value gap na to or dito sa may discount zone, magte-take tayo ng long position. And then, yung target profit natin, itong area na to. Kasi mga liquidity to guys, so, kakainin to ni AUD-USD at itong swing high na to. Alright? So guys, yan lang for now. Yan yung analysis natin dito sa may major pairs, dito sa may gold, BTC-USD, Euro-USD, JBP-USD at saka AUD-USD. Okay? Kung may questions ka, mag-iwan ka lang ng katanungan dyan sa comment section natin and then sasagutin po natin yan pa isa-isa. Okay? So kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa upcoming videos natin katulad nito. Etong Forex Weekly Outlook natin guys, ina-upload ko to every Sunday between 6 p.m. or 7 p.m. or pinakamatagal na 8 p.m. So kung nakasubscribe ka dito at napanood mo to, at least meron ka ng idea sa paparating na linggo kung ano ba yung magiging takbo ng market, di ba? Kadagdag siya ng confluence sa strategy na ginagamit mo ngayon. Alright? So yan lang for now guys at kita-kits po ulit tayo sa next na video. See you!